Dumadami na naman po ang mga cases ng dengue infection at nababalitaan ang mga outbreaks lalo na sa Metro Manila. Ngayon, sa video na ito, pag-uusapan natin ang mahalagang punto tungkol sa dengue fever syndrome. At para na rin po matulungan kayo sakaling magkaroon ng simptomas ang inyong mga anak. Hello, kamusta po kayo? I'm Dr. Jeline De La Fuente, aka your tita Doktora. Ano-ano nga ba ang mga signs or simptomas na posibleng may dengue fever ang inyong anak? Ang pagkakaroon ng lagnat na tumatagal ng 2 to 7 days ay maaaring sign po ng dengue fever. Gayun din ang pananakit ng ulo or pananakit ng likod ng mata or kung tawagin ay retroorbital pain. Ang pananakit ng mga kasukasuhan or joints or ang matinding pananakit ng katawan, kaya kung tawagin din ang dengue ay breakbone fever. Nandiyan din ang pagsusuka or nausea. Maaari ding magkaroon ng rashes ang inyong anak. Ang ilang warning signs naman ng dengue ay ang consistent na pananakit ng tiyan or persistent na pagsusuka and even pagdudugo or bleeding katulad ng gum bleeding or nose bleeding. Ang rashes naman na kung tawagin ay petechial rashes ay maaaring magbigay ng sign na mababa ang platelet ng bata. Other warning signs ay hirap ang paghinga ng bata, pwedeng dahil din sa fluid accumulation. Ang hindi pag-ihi ng 6 na oras mahigit ay maaaring warning sign din na dehydrated na ang bata. Kapag tutulog-tulog na rin ang bata, yan ay isang pwedeng late warning signs na. Ang dengue virus ay nakukuha sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Ang species ng lamok na nagbibigay or nagdadala ng dengue fever syndrome ay ang Aedes aegypti. Ang Aedes aegypti ay naninirahan or nagbibreed sa mga stagnant water na malinis or malinaw. Kaya siguraduhin nating walang naiipong tubig sa mga container sa ating bakuran, lalong-lalo na sa tuwing tag-ulan. Although ang dengue fever ay endemic na sa ating bansa, ibig sabihin, ang dengue fever cases ay naitatala all year round, so walang season. Pero most of the dengue fever ay naitatala pa rin po tuwing tag-ulan. Ang dengue virus ay may 4 na serotypes. Kaya kung nagkaroon na ang inyong anak ng dengue infection before, ay maaari pa rin pong makuha niya ang infection mula sa 3 serotypes pang natitira. Kung ang inyong anak ay may mga simptomas na aking nabanggit, lalo na marami pong nagkakadengue sa inyong lugar, siguraduhin po natin magpakonsulta sa inyong pediatrician or any doctor, lalong-lalo na sa pangalawa or pangatlong araw ng lagnat. Madalas ang CBC po ay nire-request sa pangatlong araw ng pagkakasakit o pagkakaroon ng lagnat. Ang inyong doktor ay maaari din pong mag-request ng dengue test na kung tawagin ay dengue NS1. Ito po ay usually isinasagawa sa ika-4 hanggang pang-5 araw ng sakit. Gayun din ang dengue test na dengue IgM and IgG. Ang dengue IgM and dengue IgG ay nire-request naman pag more than 5 days na ang sakit ng inyong anak. Mahalaga ding alamin natin kung may mga dengue infection or dengue cases sa ating lugar or even sa school, dahil dito nagkakaroon tayo ng idea na ang nararanasan na simptomas ng bata ay dahil sa dengue infection. Kung suspetsya po natin na may dengue fever syndrome ang ating anak, ano-ano po ang pwedeng first aid? Maaari po natin siyang bigyan ng paracetamol para sa fever at i-make sure natin na hydrated ang ating anak. Bigyan po ng maraming fluids or water or oral rehydration solution. Dahil ang madalas na complication po ng dengue fever syndrome ay dehydration. Dahil na rin lumalapot ang dugo ng isang bata or taong may infeksyon ng dengue. Dahil ang dengue ay nagkukos ng tinatawag na phenomenon na plasma leakage sa ating mga ugat. Kung nakitaan din po ng warning signs ang inyong mga anak, ito po ay indication na kinakailangan pong ma-admit ang inyong anak, lalo na kung ang platelet count niya ay less than 100. Kapag hindi naagapan ng dengue, maaari po itong mag-lead sa shock or pagbaba ng blood pressure. Gayon din ang pagdudugo or hemorrhage. At maaari po itong maging reason or ikamatay ng isang taong may dengue virus infection. Kaya't napakahalaga po na alam natin ang mga dapat bantayan sa ating mga anak at of course ang agarang konsulta sa ating doktor. Upang mapuksa at maagapan ang komplikasyon ng dengue, ang DOH ay pinapaigting ang 4S strategy para maiwasan or mapuksa ang dengue. Search and destroy mosquito breeding grounds. Ibig sabihin lang nito, maglinis po tayo ng ating kapaligiran and make sure na walang mga stagnant water sa ating mga bakuran. Self-protection measure, katulad ng paggamit ng insect repellent or pagsuot ng mga long sleeves or long pants.
Seek early consultation with your doctor. At ang panghuli ay support fogging or spraying in local hotspots or outbreak areas. Ayan, hopefully nakatulong ang video na ito upang madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa dengue infection. Follow me for more pedia-related video. And please do share this video and subscribe to my other social media accounts. Thank you!